Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningihan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Happy Pentecost Sunday po. Ang ating word of the day ay hinga. Kapag ang tao ay pagod na pagod, minsan ang unang ginagawa niya ay huminga ng malalim. Kapag umiiyak tayo, hinihingal tayo. Kapag natatakot tayo, bumibigat ang paghinga. Kapag sobra na ang problema, parang nawawalan tayo ng hangin. At marahil, may mga panahon din sa buhay natin na parang nawalan tayo ng hininga sa loob. Buhay ka pa pero wala nang sigla. Gumagalaw ka pero pagod na yung kaluluwa mo. Ngumingiti ka pero ubus na ubus ka na pala. Maraming tao ngayon ang ganyan. Pagod emotionally, pagod mentally, pagod spiritually. At ang masakit, maraming tao ang tahimik lang na lumalaban. Kaya napakaganda ng Ebanghelyo ngayong Pentecost Sunday mula kay San Juan. Ang mga alagad ay nakakulong sa silid. Takot sila, naguguluhan. Wasak ang kanilang pag-asa patapos mamatay si Jesus. Ang dating matatapang, ngayon nagtatago. Ang dating puno ng sigla, ngayon ay puno ng takot. At sa gitna ng kanilang pagkakakulong at pangamba, dumating si Jesus. Hindi niya sila pinagalitan, hindi niya sila ipinahiya dahil nagtago sila. Hindi niya sila sinabing mahina sila. Sa halip, sinabi niya, kapayapaan ang sumainyo. At pagkatapos nito, ginawa ni Jesus ang isang napakalalim na bagay. Hiningahan niya sila. Anong kahulugan nun? Ano ang lalim na meron dito? Hindi ito basta hininga. Hininga iyon ng Espiritu Santo. Hininga ng bagong buhay. Hininga ng lakas, hininga ng tapang, hininga ng Diyos. Sa Biblia, ang hininga ay simbolo ng buhay. Noong likhain ng Diyos si Adan, hiningahan niya ito at nagkaroon ng buhay. At ngayon muling hiningahan ni Kristo ang kanyang mga alagad. Parang sinasabing, bumangon muli kayo. Mabuhay kayong muli. Huwag kayong manatiling nakakulong sa inyong takot. Kaya ang Pentecost ay hindi lang tungkol sa apoy o sa hangin. Ito'y tungkol sa muling paghinga ng kaluluwa. Maraming tao ang physically alive pero spiritually suffocated. Nasasakal sa pressure, nasasakal sa guilt, nasasakal sa trauma, nasasakal sa expectations ng mundo. May mga taong hindi na makangiti ng totoo dahil ubus na sila. May mga taong nawawalan ng gana sa buhay dahil matagal nang walang kapayapaan sa puso. At minsan kahit nagsisimba tayo, dala pa rin natin ang mga saradong pintuan ng ating takot. Takot mabigo, takot masaktan, takot husgahan, takot magsimulang muli, takot magtiwala. Katulad ng mga alagad, marami ring nakakulong ngayon. Pero ang magandang balita ng Pentecost,
ay ito. Kayang pasukin ni Kristo kahit ang saradong pintuan ng puso mo. Hindi hadlang kay Jesus ang iyong takot. Hindi hadlang ang iyong sugat. Hindi hadlang ang iyong kasalanan. Hindi hadlang ang iyong pagod. Dumarating pa rin siya at kaya niyang pumasok sa iyong puso, sa iyong buhay. At kapag dumating si Kristo, hindi siya dumarating para dagdagan ang bigat mo. Dumarating siya upang ibalik ang hininga mo. Narito ngayon ang isang mahalagang katotohanan dapat nating maunawaan. Hindi tayo nabubuhay ng tama kapag wala ang Espiritu Santo. Kaya maraming tao ang emotionally reactive, madaling magalit, madaling sumuko, madaling mawala ng direksyon dahil kulang sa Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng gulo, ng tapang sa gitna ng takot, ng pag-asa sa gitna ng dilim, ng lakas sa gitna ng pagod. At pansinin natin, pagkatapos hiningahan ni Jesus ang mga alagad, isinugo niya sila. Ibig sabihin, ang taong tunay na puspos ng Espiritu Santo ay hindi nananatiling nakakulong. Ang taong nasa Espiritu Santo at sumasa kanyang Espiritu ay nagpapatawad, nagpapalakas, nagdadala ng pag-asa, nagiging instrumento ng kapayapaan sa mundo. Kaya sinabi ni Jesus, kung kanino ninyo patawarin ang kasalanan, sila'y pinapatawad. At napakalalim po noon. Dahil ang isa sa pinakamalinaw na tanda na humihinga sa atin ng Espiritu Santo ay marunong tayong magpatawad. Kapag puno ng galit ang puso, parang nawawalan ng hangin ang ating kaluluwa. Kapag puro bitterness ang laman ng puso, unti-unting namamatay ang kapayapaan. Maraming tao ang pagod hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa galit na matagal nang dinadala. At dito pumapasok ang pinakamagandang mensahe ng ating ebanghelyo. Ang mga alagad na dating takot at nakakulong ang siyang naging matatapang na saksi matapos silang hiningahan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, kayang baguhin ng Diyos ang taong puno ng takot at gawin itong instrumento ng tapang. Kaya huwag nating isipin na tapos na tayo dahil mahina tayo ngayon. Huwag nating isipin na wala nang mangyayari sa buhay natin dahil pagod na tayo. Kapag ang Espiritu Santo ang huminga sa puso mo, may bagong buhay na muling sisibol. At baka ang kailangan lang natin ngayon ay hindi bagong trabaho, bagong relasyon, o bagong simula. Baka ang kailangan natin ay bagong hininga mula sa Diyos. Huminga kang muli. Manalangin kang muli. Magtiwala kang muli. Magmahal kang muli. Mabuhay kang muli. Dahil hindi ka nilikha ng Diyos upang manatiling nakakulong sa iyong takot. Nilalang ka upang mapuspos ng Espiritu at mabuhay ng may apoy at pag-asa. Kaya ngayong Pentecost Sunday, tandaan natin ang isang salitang ito, hinga. Kapag ang Espiritu Santo ay huminga sa puso ng tao, kahit sugatan, kahit pagod, kahit takot, muling nabubuhay ang kaluluwa. Mga kapatid, ano yung mga takot o sugat o pagod na parang sumasakal sa iyong espiritu? At paano kahandang o hahayaang muling huminga sa Espiritu Santo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Espiritu Santo, huminga ka muli sa aming puso. Kapag kami pagod, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami natatakot, punuin mo kami ng tapang. Kapag kami nawawala ng pag-asa, ibalik mo ang apoy ng iyong pagmamahal sa aming kaluluwa. Gawin mo kami instrumento ng kapayapaan at ng bagong buhay. Amen. Pagpalain kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.